Iniwan nila ako sa dilim, kasama ang mga tira-tirang pagkain at 500 pisong tila pangungutya. Habang sila'y lumilipad patungong Europa, ang tanging baon ko ay ang boses ni Isabel na tinatawag akong basura. Akala nila habang buhay akong mananatiling anino sa kusina. Pero sa bawat butil ng kaning panis na nilunok ko, unti-unting nabubuo ang isang panunumpa. Hinding-hindi na muling magiging sapat ang mga mumo para sa akin. Sino nga ba ang tunay na mawawalan sa huli? Huwag mong dungisan ang sapatos ko, Felicidad. Huwag mong hahawakan yan dahil masyadong madumi ang mga kamay mo at baka lalong bumaho ang suot ko. Ang mga salitang yon ni Isabel ay tumama sa pandinig ni Felicidad na tila isang mabilis at malamig na sampal sa gitna ng gabi. Napatigil ang kanyang mga kamay na nooy madiing nagpupunas sa mamahaling balat ng sapatos ng kanyang kapatid. Sa loob ng malawak na sala ng pamilya Vardosa, naglipa na ang mga maleta, mga bagong biling damit, at ang halimuyak ng mamahaling pabango na binili ni Digna para sa kanilang biyahe. Ngunit sa sulok na kinaroroonan ni Felicidad, tanging amoy ng malansang sardinas mula sa pinagtrabahuhang pabrika at ang anghit ng sariling pawis ang kanyang nalalasahan. Dahan-dahang iniangat ni Felicidad ang kanyang paningin. Tinitingnan ng kanyang ate na abala sa pag-aayos ng buhok habang nakaharap sa salamin. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang maging ganoon kalupit ang pananalita nito. Gayong siya naman ang nagbayad ng sapatos na iyon mula sa 3 buwan niyang overtime sa Sungdanghop Kamoy sa Navotas. Ngunit ang mga salita ay tila namuong malaking bara sa kanyang lalamunan, kaya ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang ilayo ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at sugat mula sa marangyang kagamitan ng kapatid. Anak, bilisan mo na riyan sa pag-aayos ng mga gamit namin at baka mahuli kami sa flight. Nakahanda na ba ang mga passport namin? Ang tanong na yon ni Ramon ay hindi man lang sinamahan ng pagtingin sa kanyang anak. Ang ama ni Felicidad ay abala sa pagbibilang ng mga dolyar na nasa loob ng kanyang pitaka. Ang mga perang alam ni Felicidad na nanggaling sa pangungutang gamit ang kanyang pangalan bilang garantor. Walang imik na tumayo si Felicidad. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatal sa pagod. At ang kanyang likod ay tila mababali na sa bigat ng mga maletang kanina pa niya binubuhat at isinasakay sa van. Habang ang kanyang buong pamilya ay nagtatawanan, nagpaplano kung aling restaurant sa Paris ang una nilang pupuntahan at nag-e-ensayo ng kanilang mga posts para sa social media, si Felicidad ay nananatiling isang anino sa sarili niyang tahanan. Lumapit sa kanya ang kanyang ina na si Digna, bitbit ang isang maliit na sobre at isang plastik na lalagyan ng pagkain. Nagliwanag ang mukha ni Felicidad, iniisip na marahil ay may kaunting pasasalamat o kahit isang yakap man lang bago sila umalis. Ngunit ang boses ng kanyang ina ay puno ng pangingibabaw at pagmamanipula. Felicidad, maiwan ka rito para magbantay ng bahay at mag-alaga sa mga aso. Huwag mong kakalimutang bayaran ng kuryente at tubig. Nandoon sa listahan ang lahat. Narito ang 500 piso. Pagkasyahin mo ito sa loob ng 2 buwan. Magtipid ka dahil alam mo namang kailangan namin ng pera sa Europa para hindi tayo mapahiya sa mga kamag-anak natin doon. Isang sakripisyo lang naman ito para sa pamilya, di ba? Inabot ni Felicidad ang sobre. Ang gaan nito sa kanyang palad ay tila isang malupit na biro. Sa loob ng 2 buwan, inaasahan siyang mabuhay sa halagang hindi man lang sapat para sa 1 linggong pamasahe patungong trabaho. Nang buksan niya ang plastik na lalagyan, ang kanyang puso ay tila piniga sa sakit. Sa loob niyon ay may ilang piraso ng tirang manok mula sa kanilang despedida party kanina. Mga buto-butong may kaunting laman na tila hiningi lang sa labas ng bahay. Habang umaandar ang van palabas ng tarangkahan, walang isa man sa kanila ang lumingon. Walang kumaway, walang nagsabing mag-iingat ka.
Ang tanging natira sa pandinig ni Felicidad ay ang ingay ng makina na unti-unting naglalaho sa katahimikan ng gabi. Pumasok siya sa loob ng bahay na ngayon ay tila isang malaking libingan. Umupo siya sa sahig ng kusina. Ang malamig na tiles ay dumidikit sa kanyang balat. Binuksan niya ang lalagyan ng pagkain at tiningnan ang mga tirang manok. Ang amoy ng panis na kanin at tuyong sarsa ay humalo sa kanyang mga luha na ngayon ay malayang pumapatak. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng isang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nakalimutan ni Isabel ang isa sa kanyang mga lumang telepono. Dahil sa kuryosidad at bigat ng dibdib, binuksan ni Felicidad ang huling voice message na ipinadala ng kanyang ate sa isang kaibigan. Nakaka-stress talaga rito sa bahay. Buti na lang at hindi namin isinama ang katulong naming kapatid. Masyadong baduy at amoy isda. Baka mapahiya lang kami sa Paris kapag nakita siyang kasama namin. Let her stay in the kitchen where she belongs. Ang boses ni Isabel ay puno ng pagtawa. Isang tunog na tila mga bubog na bumaon sa puso ni Felicidad. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na kanyang pinanghahawakan ay tila naputol ng tuluyan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay muling nabasag nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa sa labas ng kanilang pinto na sinundan ng mararahas na pagkakatok na tila gigibain ng kahoy na harang. Sino ang mga taong ito sa ganitong oras? At ano ang ibig sabihin ng mga dokumentong iniwan ni Ramon sa ilalim ng plorera na ngayon ay nanginginig na hawak ni Felicidad? Ang marahas na paghampas ng mga kamao sa kahoy na pintuan ay yumanig sa buong kabahayan na tila ba bawat tunog ay isang babala ng paparating na unos. Sa loob ng madilim na kusina, na natiling nakaupo sa malamig na sahig si Felicidad, yakap ang kanyang sariling mga binti habang ang kanyang paningin ay nakapako sa plastik na lalagyan ng tirang pagkain. Ang tuyong pakpak ng manok na nasa harap niya ay tila isang simbolo ng kanyang buong buhay, isang bagay na pinagpira-piraso, kinuha ang lahat ng sustansya at iniwan na lamang ang buto sa sandaling wala na itong pakinabang. Dahan-dahang gumapang ang kanyang kamay patungo sa pagkain, ngunit bago pa man niya ito maisubo, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan na mas mapait pa kaysa sa amoy ng pagkapanis. Tila bumalik ang kanyang gunita noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Iyon ang araw na nalaman nilang nawalan ng trabaho si Ramon. Naaalala pa ni Felicidad ang mukha ng kanyang ina na si Digna na noon ay puno ng pekeng luha at mga salitang tila mga kadenang iginapos sa kanyang leeg. Felicidad, anak, ikaw lang ang pag-asa ng pamilyang ito. Alam kong gusto mong maging guro, pero kailangan nating maging praktikal. Si Isabel ay may potensyal sa kolehiyo at ang kapatid mong si Tiago ay bata pa. Kung hindi ka magtatrabaho ngayon, paano na tayo? Huwag kang maging madamot, anak. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin na nagbigay sa iyo ng buhay. Ang mga salitang iyon ang naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mga pangarap. Isinantabi niya ang kanyang mga libro para sa malansang guwantes ng pabrika ng sardinas. Sariwa pa sa kanyang alaala ang kanyang unang sahod, isang maliit na halaga na pinaghirapan niya sa ilalim ng init ng makina at matapang na amoy ng isda. Sa halip na ibili ng kahit isang bagong t-shirt para sa sarili, buong puso niya itong inabot kay Digna. Ngunit sa halip na pasasalamat, isang malamig na puna ang kanyang natanggap. Ito lang, kulang pa ito para sa matrikula ng ate Isabel mo. Dagdagan mo ang overtime mo sa susunod na buwan, Felicidad. Huwag kang tatamad-tamad dahil lahat kami ay nakadepende sa iyo. Nabalik lamang ang diwa ni Felicidad sa kasalukuyan nang muling marinig ang sigaw ng mga lalaki sa labas na nagbabantang gigibain ang pinto kung hindi siya lalabas. Sa takot na masaktan, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa silid ng kanyang mga magulang, ang tanging lugar na sa tingin niya ay ligtas siyang makakapagtago. Ngunit habang kinakapan niya ang ilalim ng kama upang doon sumiksik,
Ang kanyang kamay ay tumama sa isang matigas na bagay. Isang lumang kahon ng sapatos ang kanyang nahila palabas. Sa loob nito ay hindi mga sapatos ang laman, kundi mga liham mula sa bangko na may mga markang kulay pula. Ang bawat papel ay may nakasulat na final notice at defaulted loan. Nanlaki ang mga mata ni Felicidad nang makita ang sarili niyang pangalan sa bawat dokumento. Mga utang na hindi niya kinuha, mga credit card na hindi niya kailanman hinawakan, at mga halagang umaabot sa milyon-milyong piso. Sa tabi ng mga dokumentong yon ay isang litrato ni Isabel na suot ang isang mamahaling bag. Ang bag na naaalala ni Felicidad na binili ng kanyang ate noong nakaraang taon. Sabi ni Isabel noon, hiniram niya lang ang pera at babayaran din. Ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya na ang perang iyon ay kinuha mula sa kanyang kinabukasan habang siya ay nagtitiis sa mumo at tira-tirang pagkain sa ilalim ng kanilang mesa. Napatingin si Felicidad sa kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay tila mga saksi sa bawat oras na ginugol niya sa pabrika. Bawat gabing ginugol niya sa paglalaban ng damit ng ibang tao para lamang may maibigay sa kanyang pamilya. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang ang pagsasakripisyo ay tanda ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang ito ay isa lamang mahabang serye ng pagnanakaw sa kanyang pagkatao. Ang marahas na tunog ng pagkabasag ng salamin sa sala ay nagpabaling sa kanyang atensyon. Ang mga naniningil ng utang ay nakahanap na ng paraan upang makapasok. Sa gitna ng dilim, habang yakap ang mga ebidensya ng pagtataksil ng kanyang sariling dugo at laman, naramdaman ni Felicidad ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Hindi na ito ang takot ng isang biktima. Ito ay ang katahimikan ng isang taong wala nang natitira, kundi ang katotohanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at ang anino ng isang malaking lalaki ay bumalandra sa dingding. Ano ang gagawin niya ngayon? Gayong ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya, ang siya mismong naghatid sa kanya sa bitayan. Ang bawat hakbang ng mabibigat na sapatos sa labas ng silid ay tila ba isang pako na ibinabaon sa katahimikan ng bahay. Sa loob ng silid ng kanyang mga magulang, namamalagi si Felicidad na tila isang maliit na hayop na nasok sa bitag. Ang kanyang hininga ay mababaw at nanginginig, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkakalipin sa utang na hindi naman siya ang nakinabang. Sa gitna ng kanyang pagtatago sa ilalim ng kama, ang kanyang siko ay tumama sa isang matigas na bagay na nakabalot sa isang sutlang tela. Nang dahan-dahan niya itong hilahin, isang lumang cellphone ang bumungad sa kanya. Ang teleponong madalas gamitin ni Isabel bago ito nabigyan ng bagong modelo ni Ramon noong nakaraang buwan. Ang screen ay may basag, ngunit nang pindutin ni Felicidad ang pindutan, nagliwanag ito na tila isang huling sulo ng katotohanan sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Binuksan niya ang inbox ng mga voice messages, umaasang makakahanap ng kahit anong paliwanag, kahit anong dahilan upang manatili ang kanyang pagmamahal sa pamilya. Ngunit ang unang recording na tumunog ay tila isang kutsilyo na humiwa sa kanyang kaluluwa. Ang boses ni Isabel na madalas niyang ipagtanggol sa mga kapitbahay ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, puno ng pagmamataas at pandidiri. Girl, hindi mo lang alam ang tuwa ko na hindi natin isinama yung yaya sister natin dito sa Europa. Imagine, kung kasama natin si Felicidad, baka mapagkamalan kaming may kasamang katulong sa bawat restaurant na kakainan namin. Masyadong baduy at amoy isda, nakakahiya sa mga reels ko sa Instagram. Hayaan mo siya doon. Tutal sanay naman yun sa hirap. Magtrabaho siya ng magtrabaho para may panggastos kami rito. She's just a kitchen rat anyway. Ang bawat salita ay sinundan ng malutong na halakhak ni Isabel
na tila ba ang buhay at dangal ni Felicidad ay isa lamang malaking biro. Nanigas ang buong katawan ni Felicidad. Ang mga luhang kanina pa bumubukal ay tila natuyo sa matinding hapdi ng katotohanan. Hindi lang pala siya biktima ng kahirapan. Siya ay biktima ng isang planadong pagtataksil mula sa mga taong tinawag niyang dugo at laman. Sa loob ng maraming taon, inisip niya na ang kanyang pananahimik at pagsisikap ay sapat na upang mahalin siya. Inisip niya na ang pagkain ng mga tira-tirang pagkain at ang pagtulog sa sahig ng kusina ay maliliit na sakripisyo para sa ikaliligaya ng kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay gumuho. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ni Digna ay isa lamang palang kadena upang manatili siyang sunod-sunuran. Ang ingay ng pagkawasak ng kahoy sa may pintuan ng sala ay muling nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Narinig niya ang malalakas na boses ng mga lalaki. Nagtatalo kung nasaan ang mga alahas at pera na akala nila ay naiwan sa bahay. Wala rito ang matandang Ramon, pero sigurado akong nandito ang anak niya. Hanapin niyo. Siya ang nakapirma sa lahat ng ito. Siya ang magbabayad. Ang tunog ng mga gamit na ibinabagsak at mga kabinet na pilit na binubuksan ay tila ba ang sariling puso ni Felicidad ang dinudurog. Sa ilalim ng kama, naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Napatingin siya sa cellphone na hawak pa rin niya. Ang liwanag ng screen ay dahan-dahang namatay, gaya ng huling pag-asa sa kanyang dibdib. Isang mabigat na yabag ang tumigil sa mismong tapat ng pinto ng silid. Ang pagpihit ng doorknob ay lumikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog ng bakal na kinakalawang. Nanlabo ang paningin ni Felicidad, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting namumuo sa kanyang kalooban. Kung sila ay walang pakialam sa kanyang buhay, bakit kailangan niyang protektahan ang kanilang mga sikreto? Kung siya ay itinuturing na basura, bakit kailangan pa niyang maging tapat sa mga aninong iniwan siya sa dilim? Ang pinto ay tuluyang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa sahig, unti-unting lumalapit sa kanyang pinagtataguan. Sa sandaling iyon, hindi na ang takot sa mga maniningil ng utang ang nangingibabaw kay Felicidad, kundi ang isang matinding katanungan na magbabago sa kanyang kapalaran. Hanggang kailan siya mananatiling isang anino sa ilalim ng kama, habang ang mga totoong may kasalanan ay malayang lumilipad sa kabilang panig ng mundo. Lumabas ka riyan, Felicidad. Huwag mong isiping maililigtas ka ng ilalim ng kamatayan ng iyong mga magulang. Dahil sa mga papel na ito, ikaw ang tanging buhay na mananagot sa amin. Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng banta. Isang tunog na tila kalawang na kumakaskas sa bakal. Nang marahas na itinaas ng mga kamay ng mga estranghero ang kutsyon, naramdaman ni Felicidad ang biglaang pagpasok ng liwanag at alikabok sa kanyang paningin. Wala na siyang mapagtataguan. Hinila siya palabas sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga siko ay kumaskas sa sahig. Ngunit ang hapdi niyon ay hindi man lang lumapit sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Tumayo siya sa harap ng tatlong lalaking tila mga aninong lumamon sa kaliwanagan ng kanyang tahanan. Ang isa sa kanila, ang tila pinuno na may suot na kupas na leather jacket, ay may hawak na makapal na bundle ng mga dokumento. Ibinato niya ang mga papel sa ibabaw ng kama. Ang kama kung saan ilang gabi ring umiyak si Felicidad dahil sa pagod. Hindi alam na sa ilalim ng kanyang ulunan ay nakatago ang kanyang sariling hatol. Tingnan mo ito, Felicidad Vardosa. Huwag mong sabihing hindi mo alam ito dahil narito ang pirma mo. 1,000,000 piso para sa puhunan ng negosyo ng tatay mo. At ikaw ang nakatalagang garantor. Ngayong wala na sila rito, kanino kami maniningil? Nanginginig ang mga daliri ni Felicidad habang hinahawakan ang mga papel. Ang tinta ng kanyang pangalan sa ibaba ng dokumento ay tila mga uod na gumagapang sa puting papel.
Naalala niya ang gabing iyon, 1 buwan bago ang biyahe patungong New Europa. Inabutan siya ni Ramon ng mga papeles habang siya ay abala sa paghuhugas ng bunton ng mga plato. Sabi ng kanyang ama, insurance iyon para sa kanyang kinabukasan sakaling may mangyari sa kanila. Dahil sa pagtitiwala at pagmamahal, pinirmahan niya iyon nang hindi man lang binabasa ang bawat pahina. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Hindi siya binigyan ng insurance, siya ay ibinenta. Ginamit siya ng sarili niyang ama bilang panangga sa mga taong ito, habang sila ay kasalukuyang humihigop ng mainit na kape sa isang mamahaling cafe sa Paris. Ang bawat sentimo na ginagastos nina Isabel at Tiago sa ibang bansa ay galing sa perang ito. Perang ngayon ay kailangang bayaran ni Felicidad ng kanyang sariling buhay at kalayaan. Miss, huwag kang umarte na parang biktima rito. Alam namin na alam mo ang ginagawa ng pamilya mo. Iniwan ka nila rito para harapin kami dahil alam nilang wala kaming makukuha sa kanila kapag nasa ibang bansa na sila. Pero ikaw, nandito ka. At itong bahay nyo, hindi na rin ito sa inyo. Nakasanla na rin ito sa amin. Ang bawat salita ng lalaki ay tila mga sampal na nagpapatunay sa kanyang kawalang halaga. Sa paningin ng kanyang pamilya, siya ay hindi isang anak o kapatid, kundi isang kasangkapan, isang pambayad utang na maaaring iwanan sa oras na maging masyado ng mabigat ang pasanin. Ang tanging itinira sa kanya ay ang mga pader na ito, na ngayon ay babawiin na rin ng mga taong hindi niya kakilala. Nagsimulang maghalughog ang mga lalaki sa loob ng bahay. Narinig niya ang marahas na pagbukas ng mga cabinet, ang tunog ng mga gamit na inihahagis sa sahig, at ang pagbagsak ng mga frame ng litrato ng kanilang pamilya. Ang litrato kung saan silang lahat ay nakangiti. Isang kasinungalingang nakaukit sa papel. Wala siyang nagawa, kundi ang mapaupo sa gilid ng kama, yakap ang kanyang sarili habang ang kanyang mundo ay unti-unting pinipira-piraso sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, isang malalim na katahimikan ang namayani sa kanyang isipan. Ang takot na kanina ay nagpapanig sa kanyang mga tuhod ay dahan-dahang napalitan ng isang tuyong pait. Nasaan ang hustisya sa mundong ito? Kung ang mga taong dapat ay nag-aalaga sa iyo, ang siya mismong nagtulak sa iyo sa bangin? Paano niya babayaran ang isang utang na hindi niya kailanman hinawakan ang kahit isang sentimo? Nang lumapit ang isa sa mga lalaki at hawakan siya nang madiin sa braso, pilit siyang pinalalabas ng bahay dahil kukunin na raw nila ang pag-aari nito. Tanging ang malakas na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pagkawala ng tahanan. At sa bawat patak niyon, tila binubura ang huling bahagi ng felisidad na dating naniniwala sa salitang pamilya. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Felicidad, malamig at walang pakundangan. Habang naglalakad siya sa madidilim na eskinita ng Navotas, ang tanging bitbit niya ay ang kanyang basang-basang sarili at ang 500 pisong tila nanunuya sa loob ng kanyang bulsa. Ang mga kalsadang dati niyang nilalakad patungo sa pabrika ay tila naging mga estrangherong nagnanais siyang lamunin. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga lumang tsinelas, bumibigat sa bawat hakbang, gaya ng bigat ng katotohanang wala na siyang babalikang tahanan. Narating niya ang dalampasigan, kung saan ang amoy ng dagat at nabubulok na isda ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Ang mga alon ay humahampas sa mga malalaking bato sa pampang, lumilikha ng mga puting bula na agad ding nilalamon ng kadiliman. Tiningnan ni Felicidad ang malawak at itim na karagatan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding pagod na hindi kayang lunasan ng tulog, isang pagod ng kaluluwang sa loob ng maraming taon ay nagsilbing tuntungan lamang ng iba. Para saan pa? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan.
kasabay ng ritmo ng mga alon. Kung ang sarili niyang ina ay kayang ibenta ang kanyang kinabukasan at ang kanyang ama ay kayang gamitin ang kanyang pangalan para sa sariling luho, ano pa ang halaga ng kanyang pananatili? Siya ay tila isang latang walang laman, isang balat ng sardinas na itinapon matapos sipsipin ang lahat ng laman. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng semento. Ang tubig ay tumatalsik na sa kanyang mga paa. Ang dilim ng dagat ay tila isang malaking yakap na nangangako ng katahimikan. Isang lugar kung saan wala nang maniningil, wala nang mag-uutos, at wala nang ititirang pagkain. Dahil doon, siya ay tuluyan ng mawawala. Ngunit bago pa man niya mabitawan ang huling hibla ng kanyang pag-asa, isang mainit na presensya ang naramdaman niya sa kanyang tabi. Hindi ito ang marahas na hawak ng mga maniningil ng utang, kundi isang dahan-dahan at matatag na paghawak sa kanyang braso. Miss, baka gusto mo munang sumilungi? Masyadong malakas ang ulan. Baka magkasakit ka. Ang boses ay baritono, malalim, pero may kakaibang lambot na hindi pa kailanman narinig ni Felicidad. Paglingon niya, bumungad sa kanya ang isang lalaking may hawak na malaking payong. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa na tila nakikita ang lahat ng sugat sa puso ni Felicidad. Si Mateo iyon, ang lalaking madalas niyang makitang tahimik na nagtatrabaho sa tapat ng shop ng mga sirang aircon. Ang lalaking tila palaging may dalang amoy ng grasa at malinis na sabon. Hindi nakasagot si Felicidad. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa biglang pagbugso ng emosyong matagal na niyang ibinaon. Sa harap ng malasakit ng isang estranghero, ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay uent-unting gumuho. Wala na akong pupuntahan. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyong lalamunan, halos isang bulong na nilamon ng hangin. Hindi bumitaw si Mateo. Sa halip, mas inilapit niya ang payong kay Felicidad. Hinahayaang ang sarili niyang balikat ang mabasa ng ulan para lamang maprotektahan ang babaeng nasa harap niya. May lugar pa, Felicidad. Hindi laging gabi ang buhay. Halika, dalhin kita kay Aling Sabel. Mainit ang sabaw doon at higit sa lahat, ligtas ka. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Felicidad ang init ng isang palad na hindi humihingi ng kapalit. Habang naglalakad sila palayo sa mapanganib na gilid ng dagat, napansin ni Felicidad ang mga kamay ni Mateo. Magaspang, may mga itim na dumi ng langis sa ilalim ng mga kuko, pero ang paraan ng paghawak nito sa kanya ay tila ba siya ay isang mamahaling hiyas na ayaw nitong mabasag. Bakit ang isang taong halos hindi niya kakilala ang nag-aalok ng kanlungan habang ang mga taong binuhat niya sa kanyang likod ay ang siyang nagtulak sa kanya sa dilim? Habang papasok sila sa maliit at lumang boarding house ni Aling Sabel, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Felicidad na nagbigay sa kanya ng kaunting liwanag. Marahil ba ay hindi pa ito ang katapusan, kundi ang simula ng pagtuklas niya sa isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo ng sariling kaluluwa? Ngunit sa kabila ng init ng payong ni Mateo, alam ni Felicidad na ang mga anino ng kanyang pamilya at ang mga utang na iniwan nila ay hindi basta-basta maglalaho. Hanggang kailan siya magiging ligtas sa bisig ng isang estranghero? Ang bawat yabag sa hagdanang kahoy ng boarding house ni Aling Sabel ay naglalabas ng tunog na tila nagrereklamo sa katandaan, ngunit sa pandinig ni Felicidad, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong gabi. Mula sa malamig at malupit na ulan sa labas, ang pagpasok sa maliit na tahanang ito ay tila pagyakap ng isang mainit na kumot. Ang hangin sa loob ay amoy bawang na ginisa at sariwang luya. Isang halimuyak na agad na nagpatahimik sa nanginginig niyang kalamnan. Diyos ko, Mateo, saan mo nahanap ang batang ito? Basang-basa at tila nakakita ng multo. Ang boses ni Aling Sabel ay puno ng pag-aalala habang nagmamadaling kumuha ng tuyong tuwalya. Ang kanyang mga kamay
Bagaman kulubot na, ay mabilis at maliksi sa pag-aasikaso kay Felicidad. Hindi nakapagsalita si Felicidad. Nanatili siyang nakatayo. Ang tubig ay tumutulo pa rin mula sa dulo ng kanyang buhok patungo sa sahig. Nahihiya siya. Sanay siyang siya ang nag-aayos, siya ang naglilinis, at siya ang nag-aalaga. Ngayong siya ang pinaglilingkuran, tila hindi alam ng kanyang katawan kung paano tumanggap ng pagkalinga. Diyan ka muna, Felicidad. Huwag kang mahihiya kay Aling Sabel. Para ko na siyang nanay dito. Mahinang sabi ni Mateo bago ito lumabas upang kumuha ng tuyong damit mula sa kanyang sariling kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakabantay kay Felicidad. Tila sinisigurong hindi ito biglang maglalaho. Ilang minuto ang lumipas at iniharap ni Aling Sabel ang isang umuusok na mangkok ng tinolang manok. Ang singaw nito ay humahalimuyak sa hangin, nagdadala ng pangako ng buhay. Dahan-dahang hinawakan ni Felicidad ang kutsara. Ang pagtama ng bakal sa porselana ay nagbigay ng malinaw na tunog sa tahimik na kusina. Sa unang higop ng mainit na sabaw, naramdaman ni Felicidad ang unti-unting pagdaloy ng init mula sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang nanlalamig na puso. Ngunit kasabay ng sarap ng pagkain ay ang muling paghapdi ng kanyang gunita. Naalala niya ang mga gabing nakaupo siya sa dilim ng kanilang kusina sa Navotas, kinakain ang mga natuyong pakpak ng manok o ang mga buto-butong iniwan ng kanyang kapatid na si Tiago. Naalala niya ang pakiramdam ng pagiging isang basurero ng sariling pamilya, ang tagakain ng mga tira-tira para lamang hindi masayang. Dito, sa harap ng isang estrangherong matanda at isang lalaking halos hindi niya kilala, binigyan siya ng isang buong hita ng manok. Walang bawas, walang tira. Isang pagkaing inihanda para sa kanya dahil siya ay nagugutom, hindi dahil siya ay huluhuli sa listahan. Bakit ka umiiyak, anak? Masyado bang mainit ang sabaw? Tanong ni Aling Sabel habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ni Felicidad. Ngayon lang po ako nakakain ng ganito, na hindi ako ang huling nakaupo sa mesa. Sagot ni Felicidad sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang boses ay tila isang basag na batingaw, puno ng pangungulila sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi niya natanggap mula sa kanyang mga magulang. Tumingin si Aling Sabel ng diretso sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Felicidad. Hindi ka ipinanganak para maging tagasalo ng mga mumo ng ibang tao. Kahit pa kamag-anak mo sila, wala silang karapatang gawin kang basahan. Ang tunay na pamilya, hindi ka hahayaang mabulok sa dilim habang sila ay nagsasaya sa liwanag. Napatingin si Felicidad kay Mateo, na noon ay nakasandal sa hamba ng pinto, tahimik na nakikinig. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang bagay na hindi pa kayang aminin ng kanyang mga labi, na siya ay mahalaga. Ngunit sa gitna ng init ng tinola at ng malasakit ni na Aling Sabel, ang malamig na realidad ay muling kumatok sa isipan ni Felicidad. Paano siya makakapagsimulang muli kung ang kanyang pangalan ay nakatali sa milyon-milyong utang? Paano siya magiging malaya kung ang mga anino ng kanyang pamilya ay nakasunod sa bawat hakbang niya? Nang gabing iyon, habang nakahiga sa isang maliit, ngunit malinis na papag sa kwartong inilaan ni Aling Sabel, narinig ni Felicidad ang mahinang usapan sa labas. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kalsada. Isang boses na naghahanap sa kanya, puno ng galit at banta. Hindi pa tapos ang mga maniningil ng utang at tila natuntun nila ang kanyang pinagtataguan. Hanggang kailan siya makakatakas at ano ang nakahanda niyang isakripisyo para sa kalayaang ngayon pa lamang niya nalalasahan. Ang katahimikan ng gabi sa boarding house ni Aling Sabel ay muling binasag ng malalakas na boses mula sa kalsada. Sa loob ng maliit na kwarto, naramdaman ni Felicidad ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang nakikinig sa mga banta ng mga lalaking naghahanap sa kanya. Ang bawat salita nila ay tila mga latay ng latigo sa kanyang pagkatao
Nagpapaalala na kahit saang sulok siya magtago, ang mga anino ng kanyang pamilya ay patuloy siyang susundan. Alam naming nandito ang anak ni Ramon Bardosa. Huwag niyo kaming piliting pasukin ang lugar na ito kung ayaw niyo ng gulo. Ang sigaw na yon ay sinundan ng marahas na pagkalampag sa tarangkahan. Isang tunog na yumanig sa buong gusali. Nanigas si Felicidad sa kanyang kinatatayuan. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng mensahe ng pananahimik at kaligtasan. Dahan-dahan itong lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga anino sa labas bago ito lumabas ng pinto upang harapin ang panganib. Walang felisidad dito. Maghanap kayo sa ibang lugar kung ayaw niyong tumawag ako ng mga awtoridad sa barangay. Ang boses ni Mateo ay matatag. Walang bakas ng takot. May kung anong awtoridad sa kanyang pananalita na nagpatahimik sa mga lalaki sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali ng tensyon, narinig ni Felicidad ang tunog ng mga yabag na unti-unting lumalayo. Ngunit alam niyang pansamantala lamang ang katahimikang ito. Nang bumalik si Mateo sa loob, natagpuan niya si Felicidad na nakaupo sa tabi ng kanyang lumang bag. Ang mga dokumentong kinuha niya mula sa silid ng kanyang mga magulang ay nakakalat sa papag. Ang liwanag ng isang maliit na bumbilya sa kisame ay nagbibigay ng madilaw na anino sa bawat papel na tila mga sumpa ng nakaraan. Kailangan nating malaman kung gaano kalalim ang hukay na ipinagawa nila para sa'yo, Felicidad. Mahinang sabi ni Mateo habang tumatabi sa kanya. Sama-sama nilang sinuri ang bawat pahina. Sa bawat pagbuklat ni Felicidad, tila lalong sumasakit ang kanyang dibdib. Hindi lamang pala simpleng pangungutang ang ginawa ni Ramon at Digna. Nakita nila ang mga dokumento ng isang pekeng kooperatiba kung saan ang pangalan ni Felicidad ang ginamit bilang pangulo nang hindi niya nalalaman. Nakita rin nila ang mga papeles ng insurance na kinuha para sa kanya. Ngunit ang benepisyaryo ay sina Ramon at Isabel. Ang mas masakit pa rito, may mga dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng kanilang bahay sa Nabotas. Hindi pala ito kinuha ng mga maniningil ng utang sa simula, kundi ibinenta ni Ramon sa isang lihim na korporasyong pagmamay-ari ng kapatid ni Digna sa halagang napakababa. Ibig sabihin, bago pa man sila umalis patungong Europa, siniguro na nilang wala nang matitira kay Felicidad, habang ang mga ari-arian ay ligtas na nakatago sa ilalim ng ibang pangalan ng pamilya. Ginamit nila ako para sila ang maging malinis at ako ang maging tanging mananagot sa harap ng batas. Bulong ni Felicidad. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ipinain nila ako sa mga buwaya habang sila ay nagpapakasasa sa pera. Hinawakan ni Mateo ang isa pang papel na nakatago sa pinakailalim ng pulang folder. Ang kanyang muka ay lalong sumeryoso habang binabasa ang mga detalye niyon. Felicidad, tingnan mo ito. Hindi lang ito tungkol sa bahay o pumbi o utang sa bangko. Ang dokumentong ito ay nagsasabing ikaw ang pumirma sa isang kontrata ng pagbebenta ng isang lupain sa Batangas na hindi naman sayo. Ninakaw nila ang titulo ng ibang tao at ikaw ang ginawang biktima sa bentahan. Kung malaman ito ng tunay na may-ari, maaari kang makulong ng napakatagal. Napatigil ang paghinga ni Felicidad. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang pusong sa wakas ay nakakita na ng dulo ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang sariling pamilya ay hindi lamang siya iniwan sa dilim. Pinasabog din nila ang lahat ng tulay na maaari niyang gamitin upang makatakas. Mateo, anong gagawin ko? Saan ako magsisimula kung bawat papel na hawak ko ay laban sa akin? Tanong na niya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit kaunting liwanag sa gitna ng kawalan. Lalaban tayo, Felicidad. Sagot ni Mateo, habang tinititigan ang isang maliit na pangalan sa dulo ng kontrata. Isang pangalan na tila nagbigay sa kanya ng ideya.
Dahil ang mga lihim na itinago nila sa dilim, ang siya mismong magiging mitya ng kanilang pagbagsak. May paraan para patunayan na peke ang lahat ng ito, pero kailangan nating mag-ingat. Habang nakatitig sa mga dokumento, isang kakaibang pakiramdam ang gumising sa loob ni Felicidad. Ang bawat pirma ni Ramon at Digna sa mga papel na yon ay tila mga bakas ng pagtataksil na hindi na mabubura ng panahon. Sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang unang sipa ng galit. Isang galit na mas matalas kaysa sa anumang kutsilyo. Ngunit kasabay niyon ay ang isang nakakatakot na realidad. Paano niya mapapatunayan ang kanyang inosensya kung ang lahat ng ebidensya ay nagsasabing siya ang may sala? At sino ang misteryosong may-ari ng lupain sa Batangas na binanggit ni Mateo? At bakit tila may alam ang binata tungkol dito na hindi pa nito sinasabi? Ang pagbukas ng bintana sa maliit na kwarto ni Felicidad ay naghatid ng hangin na may halong amoy ng dagat at usok ng mga sasakyan sa nabutas. Ngunit sa umagang iyon, ang liwanag ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay hindi na tila isang mabigat na pasanin. Sa loob ng maraming taon, gumigising siya na ang tanging iniisip ay kung paano mapagsisilbihan ang kanyang pamilya. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahang bulong na nagsasabing kailangan niyang mabuhay para sa sarili. Nagpasya si Felicidad na bumalik sa kanyang trabaho sa pabrika ng sardinas. Habang naglalakad siya patungo sa malawak na gusaling gawa sa yero, ang ingay ng mga makina sa loob ay tila isang pamilyar na awit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sipag at tiyaga. Ngunit may nagbago sa loob niya. Ang bawat lata ng isda na kanyang isinisara ay tila isang hakbang palayo sa pagiging sunod-sunuran. Felicidad, ang aga natin Balita ko umalis daw ang pamilya mo para mag-abroad? Tanong ng isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho habang abala ito sa paglilinis ng kanilang lamesa. Isang pilit na ngiti lamang ang isinagot ni Felicidad. Opo, kailangan ko lang pong magpatuloy rito para sa sarili ko. Sa oras ng tanghalian, sa halip na ibigay ang lahat ng kanyang kinita sa kanyang ina sa pamamagitan ng padala, nagtungo si Felicidad sa isang maliit na sangay ng bangko sa kanto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng ballpen upang pirmahan ang mga papeles para sa kanyang sariling account. Sa loob ng 10 taon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang pera niya ay mananatiling kanya, isang maliit na halaga na hindi maaabot ng mahahabang kamay ni Ramon o ng matatamis na salita ni Digna. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng sariling bankbook sa loob ng kanyang bag ay tila isang lihim na sandata. Sa bawat oras na nararamdaman niya ang bigat ng mga utang na iniwan sa kanya, dinadamdam niya ang tigas ng pabalat nito sa kanyang mga daliri na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang simula. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagbabago ay muling nabasag nang maramdaman niya ang mapilit na pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang international call. Ang pangalan ni Digna ay lumitaw sa screen, tila isang aninong tumatawag mula sa kabilang panig ng mundo. Dahan-dahang pinindot ni Felicidad ang screen at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Anak, Felicidad, salamat at sumagot ka rin. Ang boses ni Digna ay puno ng pekeng tamis, ngunit ramdam ni Felicidad ang pangungutya sa bawat salita. Kailangan naming dagdagan ang budget dito sa Europa. Masyadong mahal ang mga bilihin at ang ate Isabel mo ay kailangang bumili ng bagong gown para sa isang event ng mga influencer dito. Alam mo namang para ito sa dangal ng pamilya natin, di ba? Magpadala ka ng 10,000 sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Felicidad. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang paninindigan ay tila bakal na hindi na kayang baluktutin. Wala na po akong pera, ma. Mahinahon, ngunit matatag niyang sagot. Ang 500 iniwan niyo ay pangkain ko lang para sa 1 linggo. Paano ako magpapadala
ng ganoong kalaking halaga. Ano? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Felicidad. Ang dami-dami mong racket, di ba? Mag-overtime ka. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Kaya huwag kang maging madamot sa amin. Ang boses ni Digna ay biglang nagbago. Naging matalim at puno ng puot. Ma, utang na loob ko sa inyo ang buhay ko. Pero hindi ang buong pagkatao ko. Sagot ni Felicidad bago niya tuluyang pinatay ang tawag. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya akalaing magagawa niyang tanggihan ang kanyang ina ng ganoon kadirekta. Isang halo ng takot at kalayaan ang bumalot sa kanya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa likuran niya. Si Mateo. Nakatayo ito malapit sa gate ng pabrika. Bit-bit ang isang maliit na supot ng tinapay at 2 bote ng malamig na tubig. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga at pagkilala sa laban ng kasasapit lamang ni Felicidad. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Mateo habang iniaabot ang tubig. Ngayon lang ako nakahindi sa kanya, Mateo. Pakiramdam ko ay may kung anong mabigat na bagay ang natanggal sa balikat ko. Pero natatakot ako. Pag-amin ni Felicidad, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ang takot ay normal, Felicidad. Pero ang mahalaga ay nagsimula ka ng bumitaw sa mga aninong humihila sa iyo pababa. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig sa gitna ng ingay ng nabotas. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Dahan-dahang inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Felicidad na nakapatong sa lamesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang tahimik na pangako. Sa sandaling iyon, ang amoy ng grasa mula sa kamay ni Mateo at ang amoy ng isda mula sa damit ni Felicidad ay hindi naging hadlang, kundi naging simbolo ng 2 taong nakikipagbuno sa lupit ng mundo. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay naudlot nang muling tumunog ang telepono ni Felicidad. Sa pagkakataong ito, hindi tawag, kundi isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag mong isiping nakatakas ka na, Felicidad Verdosa. Kung hindi ka magpapakita sa amin sa loob ng 3 araw, ang mga kaibigan namin sa Batangas ang bibisita sa iyo. At siguradong hindi mo magugustuhan ang pasalubong nila. Nanlabo ang paningin ni Felicidad. Sino ang mga taong ito mula sa Batangas at bakit tila may alam sila sa bawat galaw niya? Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay tila may mas mahabang galamay kaysa sa inaasahan niya. Ang liwanag ng screen ng cellphone ay tila isang mabalasik na mata na nakatitig sa kaluluwa ni Felicidad, dala ang isang banta na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Ang pangalang Batangas ay hindi lamang isang lugar sa kanya. Ito ay isang sugat na pilit ibinabaon ng kanyang pamilya sa ilalim ng mga pekeng dokumento at nakaw na pirma. Nararamdaman niya ang marahas na pagpintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang lalamunan. Bawat tibok ay tila isang babala na ang kanyang munting kalayaan ay muli pang gustong bawiin ng mga aninong hindi niya matakasan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at kung hindi dahil sa matatag na paghawak ni Mateo sa kanyang braso, baka tuluyan na siyang bumigay sa semento ng nabutas. Felicidad, huminga ka. Nandito ako. Ang bulong ni Mateo ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang kanyang boses ay hindi humihingi ng paliwanag, kundi nag-aalok ng proteksyon na kailanman ay hindi naramdaman ni Felicidad mula sa sarili niyang dugo. Dahan-dahang inagaw ni Mateo ang telepono mula sa nanginginig na kamay ni Felicidad. Habang binabasa ng binata ang mensahe, ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang uri ng galit na hindi para kay Felicidad, kundi para sa mga taong nagnanais siyang saktan. Hindi nila tayo matitinag ng ganito lang, mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang likod ng palad ni Felicidad
Upang pakalmahin ito, dinala ni Mateo si Felicidad pabalik sa kanyang maliit na shop, ang lugar na amoy langis at bakal. Ngunit para kay Felicidad ay naging isang banal na santuaryo. Pinaupo niya ang dalaga sa isang lumang silya at nagsimulang magpakulo ng tubig para sa tsaa. Ang bawat kilos ni Mateo ay maingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang katahimikang bumabalot sa kanila. Sa loob ng shop, ang mga sirang aircon at refrigerator na naghihintay na maayos ay tila mga piping saksi sa dalawang kaluluwang pilit na inaayos ang sarili nilang mga buhay. Mateo, bakit kailangan nilang gawin ito sa akin? Ang boses ni Felicidad ay basag, puno ng hapdi ng isang anak na itinuring na sakripisyo ng sariling magulang. Anong kinalaman ko sa Batangas? Bakit parang pati ang mga taong hindi ko kilala ay gustong maningil sa akin? Naupo si Mateo sa harap niya, ang kanyang mga kamay na puno ng itim na dumi ng makina ay hindi naging hadlang upang muli niyang hawakan ang mga kamay ni Felicidad. Dahil ang mga taong tulad ni na Ramon at Digna ay mahusay sa paggawa ng mga labirinto. Felicidad, inililigaw nila ang lahat para sila lang ang makalabas ng malinis. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ang katotohanan ay palaging nakakahanap ng daan palabas. Sa sandaling iyon, ang init ng tsa at ang presensya ni Mateo ay tila nagbigay ng isang uri ng lakas kay Felicidad na hindi niya inakalang taglay niya. Napatingin siya sa isang maliit na litratong nakadikit sa pader ng shop ni Mateo. Isang lumang litrato ng isang bukid sa Batangas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkilala. Iyon ang parehong bukid na nakita niya sa mga dokumentong kinuha niya sa ilalim ng kama ng kanyang mga magulang. Mateo, bakit nasa iyo ang litratong yan? Ang tanong ni Felicidad ay halos isang bulong, puno ng pagduda at takot. Tumingin si Mateo sa litrato at pagkatapos ay muling bumaling kay Felicidad. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na lungkot na tila may dala ring lihim. Iyan ang lupang kinuha nila sa pamilya ko, Felicidad. Iyan ang dahilan kung bakit kita tinutulungan. Hindi lang dahil naaawa ako sa iyo, kundi dahil tayo ay biktima ng parehong mga tao. Ang pangalang nakasulat sa kontratang pinapirmahan sa iyo ay ang pangalan ng aking yumaong ama. Ang katahimikan sa loob ng shop ay naging mabigat. Tila ba ang bawat hininga nila ay may dalang timbang ng nakaraan. Sa pagitan ng 2 taong nagsisimula pa lamang makahanap ng pag-asa, isang madilim na ugnayan ang nabuo. Isang ugnayan na gawa sa pait ng pagtataksil ng pamilya, Bardosa. Ang kilig na naramdaman ni Felicidad kanina sa init ng palad ni Mateo ay biglang napalitan ng isang nakakalunod na tanong. Tinutulungan ba siya ni Mateo dahil sa pag-ibig o dahil siya ang susi upang makuha nito ang hustisyang matagal na nitong hinahanap? Nang muling tumunog ang telepono ni Felicidad, hindi na ito isang mensahe, kundi isang larawan. Isang larawan ni Aling Sabel na papasok sa boarding house habang may isang lalaking nakaitim na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ang banta ay hindi na lamang tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol na sa buhay ng mga taong nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang panginginig ng mga kamay ni Felicidad ay hindi na lamang dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng lason na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lason ng katotohanan. Ang larawan ni Aling Sabel sa screen ng telepono na walang kamalay-malay sa panganib habang bitbit ang kanyang bayong ay tila isang hatol ng kamatayan para sa huling piraso ng katinuan ni Felicidad. Sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng shop ni Mateo, tila naririnig ni Felicidad ang marahas na pagtibok ng sarili niyang puso na tila isang bilanggo na pilit kumakawala sa mga rehas ng kanyang tadyang. Mateo, si Aling Sabel, kailangan natin siyang puntahan. Ang boses ni Felicidad ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento, paos at puno ng pagsusumamo.
Hindi na niya inisip ang sarili niyang kaligtasan. Ang ideya na ang tanging taong nagbukas ng pinto para sa kanya ay mapapahamak dahil sa mga kasalanan ng kanyang pamilya ay sapat na upang gumuho ang kanyang mundo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mateo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang jacket at ang susi ng kanyang lumang motor. Ang bawat kilos niya ay may kasamang determinasyon na tila isang mandirigmang handang sumabak sa giyera. Sa gitna ng ingay ng kalsada ng nabotas, ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang karera laban sa oras. Ang hangin na humahampas sa mukha ni Felicidad ay hindi nagdala ng ginhawa, kundi ng mas marami pang katanungan na tila mga tinik na bumabara sa kanyang hininga. Nang makarating sila sa boarding house, nadatnan nila si Aling Sabel na payapang nagdidilig ng kanyang mga halaman sa tapat ng pinto. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang timba ay lumilikha ng maliliit na bilog sa tuyong lupa. Isang tagpong napakanormal, ngunit sa mata ni Felicidad ay punong-puno ng panganib. Agad na yumakap si Felicidad sa matanda. Ang kanyang mga luha ay muling bumubukal nang hindi niya namamalayan. Anong nangyari, anak? Bakit tila hinahabol ka ng masamang panaginip? Ang nagtatakang tanong ni Aling Sabel habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Bago pa man makasagot si Felicidad, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, isang tawag mula sa Europa. Si Digna. Ang boses ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa speaker, hindi puno ng pag-aalala, kundi ng isang klase ng pagmamanipula na tila isang masikip na lubid sa leeg ni Felicidad. Felicidad, bakit hindi ka pa rin nagpapadala ng pera? At anong balita ang nakarating sa amin na may mga taong naghahanap sa iyo tungkol sa lupa sa Batangas? Anak, makinig ka. Ang lupang yon ay para sa kinabukasan nating lahat. Huwag kang makikinig sa sasabihin ng iba. Kung may lumapit man sa iyo, sabihin mong ikaw ang may-ari at wala kaming kinalaman doon. Isang sakripisyo lang ito para sa pamilya. Felicidad. Huwag mo kaming ipapahiya rito sa Europa. Isipin mo ang dangal ng mga Bardosa. Dangal, ma? Ang boses ni Felicidad ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pait. Ninakawan niyo ang pamilya ni Mateo. Ginamit niyo ang pangalan ko para sa isang krimen. At ngayon, pati ang mga taong tumutulong sa akin ay nanganganib ang buhay dahil sa inyo. Huwag kang mapagmataas, Felicidad. Ang bilyakang sigaw ni Digna ay naging matinis at puno ng puot. Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang lupang yon ay maliit na bagay kumpara sa mga paghihirap namin sa pagpapalaki sa iyo. Huwag mong kakalimutan na anak ka lang at ang tungkulin mo ay protektahan kami kahit anong mangyari. Utang na loob mo sa amin ang bawat hininga mo. Ang bawat salita ni Digna ay tila mga martilyo na nagpapabagsak sa huling haligi ng pagtitiis ni Felicidad. Dito niya napatunayan na para sa kanyang ina, siya ay hindi tao, kundi isang pambura ng kanilang mga dumi. Sa harap ni Mateo at Aling Sabel, ang kahihiyang nararamdaman ni Felicidad ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang balat. Dahan-dahang ibinaba ni Felicidad ang telepono nang hindi na tinatapos ang mga panunumbat ng ina. Tumingin siya kay Mateo, ang lalaking nananatiling nakatayo sa kanyang tabi sa kabila ng katotohanang ang pamilya niya ang sumira sa buhay nito. Ang titig ni Mateo ay hindi puno ng puot, kundi ng isang malalim na pagdamay na tila ba sinasabing ang kasalanan ng mga magulang ay hindi dapat pasanin ng anak. Hindi ko na kayang manahimik, Mateo. Bulong ni Felicidad. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa bagong determinasyon. Kung gusto nilang gamitin ang pangalan ko para sa kanilang mga kasinungalingan, gagamitin ko rin ang pangalang iyon para gibain ang lahat ng itinayo nila. Ngunit habang nanunumpa si Felicidad, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng boarding house. Ang pagbaba ng bintana nito ay naglantad sa isang mukhang hindi pamilyar kay Felicidad. Ngunit ang nangiti nito ay puno ng kamandag.
Ang lalaki ay may hawak na isang sobrang kulay kape, ang parehong klase ng sobrang madalas makita ni Felicidad sa bag ni Ramon. Miss Vardosa, mukhang may nakalimutan ng tatay mo bago siya umalis. Ang boses ng lalaki ay tila isang mahabang kalantog ng bakal sa katahimikan ng gabi. Isang huling kontrata na kailangan ng iyong totoong pirma kung ayaw mong matuloy ang planong pag-alis ni Aling Sabel. Sa kabilang buhay, ang hangin sa paligid ay tila naging yelo. Ang bawat hininga ni Felicidad ay naging isang dusa. Sino ang mga taong ito na tila may hawak ng lahat ng galamay ng buhay niya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo upang protektahan siya kung ang kalaban ay ang sariling dugo ni Felicidad? Pirumahan mo ang papel, Felicidad, o si Aling Sabel ang magbabayad para sa iyong katahimikan. Ang mga salitang yon ng lalaking nasa loob ng itim na sasakyan ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Felicidad. Sa gitna ng madilim na kalsada, sa tapat ng boarding house, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa loob ng sasakyan na nagpapakita sa mukha ng isang taong walang bakas ng awa. Hawak ng lalaki ang isang pluma. Ang dulo nito ay tila isang matulis na sandata na naghihintay na tumama sa puso ni Felicidad. Naramdaman ni Felicidad ang marahas na pagpintig ng kanyang ugat sa sentido. Tumingin siya kay Aling Sabel na nooy nanginginig na sa takot. Ang mga kamay ng matanda na dating nag-aalaga sa kanya ay ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang laylayan. Ang bawat hininga ni Felicidad ay tila isang dusa, isang pakikipagbuno sa pagitan ng kanyang pagnanais na maging malaya at ang kanyang tungkulin na protektahan ang mga taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ngunit bago pa man maiabot ni Felicidad ang kanyang kamay upang kunin ang panulat, isang matigas at magaspang na palad ang humarang sa kanya. Si Mateo. Tumayo ang binata sa pagitan ni Felicidad at ng sasakyan. Ang kanyang anino ay tila isang malaking pader na nagbibigay ng pansamantalang kanlungan. Ang titig ni Mateo sa lalaking nasa loob ng sasakyan ay puno ng hamon. Isang uri ng katapangan na hindi nakukuha sa salita kundi sa lalim ng paninindigan. Umalis na kayo rito bago pa magdatingan ng mga pulis. Ang mga papel na yan ay hindi mapipirmahan ng pananakot. Ang boses ni Mateo ay tila isang malalim na dagundong ng kulog, mahinahon, ngunit may dalang banta na hindi maaring balewalain. Ang marahas na pag-angat ng bintana ng sasakyan at ang mabilis na paglayo nito ay nag-iwan ng usok na tila isang itim na tabing sa kalsada. Nang muling bumalik ang katahimikan, naramdaman ni Felicidad ang pangangatog ng kanyang buong katawan. Napaupo siya sa semento. Ang kanyang mga kamay ay itinabon niya sa kanyang mukha habang ang mga hikbi na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng kumawala. Kinabukasan, sa ilalim ng gabay ni Mateo at Aling Sabel, dinala si Felicidad sa isang maliit at lumang opisina sa loob ng isang gusali sa Manila. Doon nila nakilala si Attorney Rivera, isang abogadong may mga matang, tila nakakabasa ng bawat lihim na nakatago sa ilalim ng balat. Ang amoy ng mga lumang papel at tinta sa loob ng silid ay nagbigay kay Felicidad ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng kaba at pag-asa. Felicidad, ang mga dokumentong ito ay hindi lamang basta utang. Ito ay isang planadong pagnanakaw ng iyong pagkatao. Paliwanag ni Attorney Rivera habang sinusuri ang mga papel na nakuha ni Felicidad mula sa bahay ng mga Vardosa. Ginamit nila ang iyong inosensya upang magtayo ng isang kuta ng kasinungalingan. Kung hindi tayo kikilos, ikaw ang gigibain ng lahat ng ito. Tumingin si Felicidad sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na naggayat ng libo-libong isda. Ang mga kamay na naglaban ng mga damit ng kanyang kapatid habang ito ay nagsasaya. Ang mga kamay na ngayon ay may hawak na pagkakataon upang bumawi. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang martilyo na nagwawasak sa mga kadena ng utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ni Digna.
Anong kailangan kong gawin, attorney? Handa na akong itigil ang lahat ng ito. Ang boses ni Felicidad ay wala na ang panginginig. Ito ay may tono na ng isang taong handang sumabak sa isang digmaang hindi niya pinili. Ngunit kailangan niyang tapusin. Kailangan nating patunayan na ang bawat pirma mo rito ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Kailangan nating baliktarin ang sitwasyon. Pero maging handa ka, Felicidad. Ang paglaban sa iyong pamilya ay nangangahulugan ng pagputol sa bawat hibla ng koneksyon na meron kayo. Handa ka na bang tawaging taksil ng sarili mong ina? Napatigil si Felicidad. Ang mukha ni Digna na puno ng pekeng luha at mga salitang mapanumbat ay muling sumagi sa kanyang isipan. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib, ang pamilyar na bigat ng dugo at laman. Ngunit nang sulyapan niya si Mateo na tahimik na nakaupo sa kanyang tabi, ang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kasakiman ng kanyang pamilya, ang kanyang pag-aalinlangan ay naglaho na tila bula. Sila ang unang nagtaksil sa akin, attorney. Sila ang unang pumatay sa anak na dapat ay inalagaan nila. Sagot ni Felicidad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa habang inihahanda nila ang mga kontrademanda at ang mga ebidensyang maglalantad sa tunay na kulay ng mga Vardosa. Isang malalim na katanungan ang nanatili sa isip ni Felicidad. Sa gitna ng labanang ito, may matitira pa kaya sa kanyang puso para sa pagpapatawad? O tuluyan na siyang lalamunin ng puot na siya mismong itinanim ng kanyang mga magulang? Nang gabing iyon, habang naglalakad sila ni Mateo pabalik sa nabutas, isang maliit na sobre ang nakadikit sa pinto ng kanyang kwarto. Hindi ito galing sa mga maniningil ng utang. Pagbukas niya, isang piraso ng lumang tela ang nasa loob. Isang piraso ng damit sanggol na may burdang pangalan niya. At sa likod niyon, may nakasulat na isang mensahe sa Tagalog na tila galing sa isang taong matagal nang nawala. Ang katotohanan tungkol sa iyong tunay na pinagmulan ay nasa Batangas. Napatingin si Felicidad kay Mateo. Anong lihim pa ang itinatago ng kanyang pamilya tungkol sa kanyang pagkatao? At bakit tila ang bawat daan ng kanyang buhay ay pilit siyang ibinabalik sa lupain ng Batangas na siyang naging mitya ng lahat? Nasaan ang pagsalubong mo, Felicidad? Bakit tila naging bato na ang dila mo at hindi mo man lang kami magawang batiin? Ang boses ni Digna ay pumailan lang sa loob ng sala, matinis at puno ng pangingibabaw, gaya ng dati. Ang pagbukas ng pinto ng kanilang bahay ay naghatid ng isang uri ng hangin na matagal nang hindi nalalasahan ni Felicidad. Ang hangin ng pagmamalabis at puot. Nakatayo sa tapat ng pintuan ang pamilya Vardosa. Bit-bit ang kanilang mga maletang puno ng mga tatak ng mamahaling bansa sa Europa. Ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi kakikitaan ng saya. Sa halip, ang mga ito ay puno ng pagod, pait, at ang pamilyar na pagkaarogante na tila hindi kayang burahin ng anumang krisis. Tiningnan ni Felicidad ang kanyang ina. Si Digna ay suot ang isang mamahaling trench coat na may mga mantsa na ng dumi sa laylayan. Si Ramon naman ay tila mas lalong tumanda. Ang kanyang mga balikat ay nakakubot at ang mga mata ay palaging nakatingin sa paligid. Tila ba may kinatatakutang anino? At si Isabel, ang kapatid na nag-iwan sa kanya sa dilim, ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang tinitingnan ng may pandidiri ang paligid ng bahay na tila ba isa itong maduming bodega. Bakit madilim ang bahay at nasaan ang hapunan? Ang bulyaw ni Ramon habang ibinabagsak ang kanyang maleta sa sahig na lumikha ng isang malalim at mabigat na tunog na yumanig sa mga lumang gamit sa sala. Pagkatapos ng mahabang biyahe, ito ba ang madadatnan namin? Isang anak na nakatayo lang at parang tuod. Dahan-dahang humakbang si Felicidad patungo sa gitna ng sala. Walang pagmamano, walang pagyuko. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa kanyang ama. Isang titig na hindi pa kailanman nakita ng mga Vardosa. Nararamdaman niya ang marahas
na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tibok ng takot, kundi ang ritmo ng isang taong handa nang bumitaw sa kanyang mga kadena. Wala nang pagkain para sa inyo rito, Papa. Ang boses ni Felicidad ay kalmado, tila isang malalim na tubig na walang alon. Ang perang iniwan nyo ay sapat lang para sa isang linggong panis na kanin. Kung nagugutom kayo, humanap kayo ng paraan. Gaya ng ginawa ko noong wala kayo. Nanlaki ang mga mata ni Digna. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang itinuturo ang kanyang anak. Anong sabi mo? Napakawalang hiya mo. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo namin para palakihin ka, ganyan ang isasagot mo sa amin. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo mula pagkabata. Magluto ka na ngayon din, kung ayaw mong kalimutan kong anak kita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felicidad. Isinakripisyo? Ma, ang tanging isinakripisyo nyo ay ang aking buhay. Ginamit nyo ang pangalan ko para sa inyong mga utang. Ninakawan nyo ang pamilya ni Mateo at iniwan nyo ako rito para harapin ang mga taong gusto akong patayin. At ngayon, babalik kayo na parang walang nangyari at hihiling ng pagsisilbi. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging mabigat. Tila ba ang bawat hininga nila ay may dalang timbang ng mga lihim na unti-unti nang nabubunyag. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangingit-ngit. Huwag kang mag-inarte, Felicidad. Alam naming nakakuha ka ng tulong sa lalaking iyon. Si Mateo, isang hamak na mekaniko. Doon ka ba pumupunta para magsumbong? Nakakahiya ka. Sinisira mo ang imahe ng pamilya natin dahil lang sa isang munting tampo. Ang sabi ni Isabel, ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang ibinubuga. Bago pa makasagot si Felicidad, isang marahas na tunog ng pagkakatok sa pinto ang muling bumasag sa katahimikan. Ang pamilya Bardosa ay sabay-sabay na napalingon. Ang takot ay agad na rumihistro sa mga mata ni na Ramon at Digna. Ramon Bardosa, alam naming nandyan ka na. Buksan mo ang pintong ito kung ayaw mong gibain namin ito. Ang sigaw mula sa labas ay tila isang hatol na hindi na maaaring takasan. Nanginginig na napatingin si Ramon kay Felicidad. Anak, iligtas mo kami. Sabihin mo sa kanila na wala kami rito. Ikaw ang humarap sa kanila, gaya ng ginawa mo noong wala kami. Para sa pamilya naman ito, di ba? Tiningnan ni Felicidad ang kanyang ama. Ang taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya, ngunit ngayon ay nanginginig na nagtatago sa likod ng kanyang anino. Naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang paggalang na tuluyan ng nadurog. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto, ngunit bago niya ito buksan, lumingon siya sa kanyang pamilya. Hindi na ako ang pambura ng inyong mga kasalanan, Papa. Ang pamilyang sinasabi niyo ay namatay na noong gabi na iniwan niyo akong mag-isa sa dilim, bulong ni Felicidad. Nang bumukas ang pinto, hindi lamang ang mga maniningil ng utang ang bumungad sa kanila. Kasama nila si Attorney Rivera at si Mateo, bitbit ang mga ebidensyang magtatapos sa paghahari ng kasinungalingan ng mga Bardosa. Ngunit sa likod ng grupo, isang matandang lalaki na may suot na mamahaling barong ang dahan-dahang humakbang pasulong. Nang makita siya ni Digna, tila ba nakakita ito ng multo at tuluyan ng nanghina ang kanyang mga tuhod. Sino ang matandang ito na tila may hawak ng susi sa nakaraan ni Felicidad? At bakit ang kanyang pagdating ay nagdulot ng higit na takot kaysa sa mga maniningil ng utang? Huwag niyo akong tignan ng ganyan. Hindi ko kilala ang matandang iyan. Ang boses ni Digna ay pumiyok sa takot. Isang matinis na tunog na tila kaskas ng kuko sa pisara. Napaatras siya hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang mga daliring suot, ang mga pekeng alahas na binili niya sa Europa. Sa kabilang banda, si Ramon
ay tila biglang naging isang maliit na bata. Nanunuyo ang lalamunan at hindi makatingin ng diretso sa matandang lalaking nakatayo sa tapat ng kanilang pintuan. Ang matandang lalaki, si Don Genaro, ay dahan-dahang humakbang papasok sa sala. Ang bawat tapak ng kanyang makintab na sapatos sa lumang sahig ay naglalabas ng isang malalim na tunog. Tila bawat hakbang ay may dalang bigat ng nakaraang pilit na ibinaon ng mga bardosa. Ang kanyang barong Tagalog ay malinis at plansado, isang matalim na kaibahan sa tila gusot at maruming dangal ng pamilyang nasa harap niya. Matagal na panahon na rin, Digna, Ramon. Ang boses ni Don Genaro ay tila isang malalim na agos ng ilog. Mahinahon pero may kapangyarihang magtangay ng anuman sa kanyang dinadaanan. Akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa pagtakas niyo sa ibang bansa habang ang anak niyo ang pinagbabayad niyo sa inyong mga kasalanan? Lolo Genaro? Ang bulong ni Mateo na nasa tabi ni Felicidad. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pait. Lumingon si Mateo kay Felicidad. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Siya ang tunay na may-ari ng lupain sa Batangas, ang taong ninakawan niyo ng dangal at kabuhayan. Naramdaman ni Felicidad ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng sala ay tila nauubos. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit na naghahanap ng malulusutan. Hindi totoo yan. Baka na lang ito ng batang iyan. Ang sigaw ni Isabel, pilit na itinataguyod ang kanyang naghihingalong pride bilang isang influencer. Felicidad, paalisin mo sila. Kami ang pamilya mo. Kakampihan mo ba ang mga estrangherong ito kaysa sa amin? Sa unang pagkakataon, lumapit si Felicidad kay Isabel. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng kamay. Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na upang mapatahimik ang kanyang kapatid. Pamilya! Ang tanong ni Felicidad, ang boses ay tila isang matalim na hibla ng sutla. Ang pamilya ba ay iyong nagnanakaw ng kinabukasan ng sariling anak? Ang pamilya ba ay iyong ginagawang panangga ang kapatid sa mga taong may baril at galit? Isabel, tignan mo ang mga kamay ko. Iniharap ni Felicidad ang kanyang mga palad na puno ng kalyo at peklat mula sa pabrika. Habang nag-e-enjoy ka sa Paris, ito ang ginamit ko para mabuhay sa mga tira-tirang iniwan nyo. Ngayon, tapos na ang oras ng paniningil. Inilabas ni Attorney Rivera ang isang makapal na bundle ng mga dokumento. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila isang hatol sa loob ng tahimik na silid. Don Ramon, Doña Digna, simula ng abogado. Ang bawat salita ay formal at walang bahid ng emosyon. Narito ang mga ebidensya ng falsification of public documents, estafa at identity theft. Ang pirma ni Felicidad sa mga loan na ito ay napatunayan ng peke sa pamamagitan ng handwriting expert. At ang mas malala, ang lupain sa Batangas na ibinenta nyo. Hindi lamang ito pagnanakaw ng ari-arian. Ito ay pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Lumingon si Don Genaro kay Felicidad. Ang kanyang matigas na mukha ay dahan-dahang lumambot at nakita ni Felicidad ang isang patak ng luha sa mga mata ng matanda. Felicidad, anak, ang sabi ni Don Genaro, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ka isang bardosa. Ang telang iyon na nahanap mo sa pinto. Iyon ang huling alaala ng aking anak na babae. Ang anak na nawala sa akin 25 taon na ang nakalilipas dahil sa kasakiman ng mag-asawang ito. Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa sala. Ang tunog ng pagbagsak ng baso mula sa kamay ni Digna ay naging hudyat ng pagguho ng lahat. Ang kristal na nabasag sa sahig ay tila ang mga piraso ng buhay ni Felicidad na ngayon ay muling nabubuo sa isang nakagigimbal na paraan. Si Felicidad ay hindi anak ni Ramon at Digna. Siya ay bunga ng isang krimen, isang sanggol na kinuha upang maging alipin at pambura ng utang.
Nanghina ang mga tuhod ni Felicidad. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, naramdaman niya ang matatag na mga braso ni Mateo na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ni Mateo ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Totoo ba ito? Ang tanging naibulong ni Felicidad habang nakatingin sa kanyang ina, sa babaeng tinawag niyang Ma, sa loob ng mahabang panahon. Ang ngiti ni Digna ay naging isang demonyong halakhak, isang tunog na puno ng baliw na pait. At ano naman kung totoo? Pinakain ka namin, binigyan ka namin ng bubong. Utang na loob mo pa rin sa amin ang lahat, kahit hindi mo kami kadugo. Sa labas, ang asul at pulang liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang maglaro sa mga bintana ng bahay. Ang oras ng pagtakas ay tapos na. Ngunit para kay Felicidad, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sino ba talaga siya sa likod ng amoy ng isda at mga tira-tirang pagkain? Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Ramon at Digna ay tila ang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata ng buhay ni Felicidad. Sa loob ng sala, na dati saksi sa kanyang pagluha at pagtitiis, ang liwanag mula sa labas ay tila mas lalong naglantad sa dumi at kalawang ng pagkatao ng mga bardosa. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na mas matalim pa sa anumang salita ng pagmamanipula na binitawan ni Digna sa loob ng 25 taon. Kasalanan mo ito, Felicidad. Kung hindi ka naging mapagmataas, kung nanatili ka lang na sumusunod sa amin, hindi tayo aabot sa ganito. Ang sigaw ni Digna ay puno ng pait. Habang pilit siyang hinihila ng mga pulis palabas, ang kanyang mukha, na nooy laging may maskara ng huwad na kabanalan, ay ngayon ay lukot at puno ng puot. Pinakain ka namin, iniligtas ka namin sa kalsada. Ganyan ba ang igaganti mo sa mga taong tumuring sa iyong pamilya? Tumingin si Felicidad sa kanyang ina o sa babaeng nagpanggap na kanyang ina. Ang bawat salita ni Digna ay hindi na nakakasugat. Sa halip, ang mga ito ay tila mga tuyong dahon na inililipad ng hangin, walang bigat, walang halaga. Ang kadena ng utang na loob na naging bilangguan ni Felicidad sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng naputol sa sandaling nalaman niya ang katotohanan. Hindi niyo ako iniligtas, Ma. Ang boses ni Felicidad ay matatag, tila isang malalim na batingaw na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Kinuha niyo ako para magkaroon kayo ng alipin. Ninakaw niyo ang buhay ko para magkaroon kayo ng pambayad sa inyong mga luho. Ang bawat subo ng kaning ibinigay niyo sa akin ay may kapalit na dugo at pawis na higit pa sa halaga niyon. Ngayon, ang hustisya naman ang maniningil sa inyo. Sa tabi niya, si Isabel ay nakayuko, ang kanyang mga influencer reels at pekeng karangyaan ay naglaho na tila bula. Wala siyang magawa kundi ang umiyak ng tahimik habang pinapanood ang kanyang mga magulang na isinasakay sa patrol car. Ang imahe ng pamilyang Bardosa na perpekto at matagumpay ay tuluyan ng gumuho sa harap ng mga kapitbahay na nooy tinitingala sila. Nang tuluyan ng umalis ang mga pulis, ang bahay ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng kalayaan. Dahan-dahang lumapit si Don Genaro kay Felicidad. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa matinding emosyon ay dahan-dahang humawak sa mga pisngi ni Felicidad. Anak, patawarin mo ako kung naging huli ang paghahanap ko sa iyo. Ang bulong ni Don Genaro, ang kanyang mga luha ay malayang pumapatak sa kanyang barong Tagalog. Ang iyong ina, ang aking bunsong si Maria. Pumanaw siya sa lungkot dahil sa pagkawala mo. Pero sa bawat tibok ng puso mo, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Hindi ka na muling kakain ng mga tira-tira, Felicidad. Ikaw ang prinsesa ng aming tahanan na matagal naming hinintay.
Naramdaman ni Felicidad ang pag-apaw ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang pagyakap ni Don Genaro ay tila isang gamot sa lahat ng sugat na tinamo niya sa nabutas. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong natuklasang pagkatao, ang kanyang paningin ay lumingon kay Mateo. Ang binata ay nananatiling nakatayo, malapit sa pinto. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pait dahil sa alaala ng kanyang sariling ama. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katuwaan para kay Felicidad. Mateo? Tawag ni Felicidad. Ang kanyang boses ay may halong pakiusap. Lumapit si Mateo at hinawakan ng kamay ni Felicidad. Ang magaspang na palad ng binata ay nagbigay sa kanya ng katiyakan na ang mundong kanyang ginagalawan ay totoo. Tapos na ang gabi. Felicidad. Bukas, gigising ka na. Hindi na bilang isang anino, kundi bilang ang babaeng matagal ko nang hinahangaan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felicidad, ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin ang isang maliit na dokumento na nahulog mula sa bag ni Ramon sa gitna ng kaguluhan. Pinulot niya ito at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Lolo Genaro, Mateo, hindi pa tapos ang lahat. Ang bulong ni Felicidad, ang kanyang boses ay nanginginig sa bagong takot. May isa pang pangalan sa dokumentong ito, isang tao sa Batangas na kasabwat ni Ramon. At ayon dito, ang taong iyon ang kasalukuyang may hawak ng titulo ng lupain ng pamilya ni Mateo. Sino ang misteryosong kasabwat na ito na tila mas makapangyarihan pa kaysa sa mga Bardosa? At ano ang gagawin ni Felicidad ngayong alam niyang ang kanyang kaligayahan ay nakasalalay pa rin sa isang huling laban sa Batangas? Hindi pa tayo ligtas, Mateo. Ang pangalang ito, siya ang tunay na may hawak ng lahat. Ang boses ni Felicidad ay nanginginig habang binabasa ang nakasulat sa lukot na papel na nahulog mula sa bag ni Ramon. Sa gitna ng sala na unti-unti nang nilalamon ng katahimikan matapos ang pag-alis ng mga pulis, ang bawat titik sa dokumento ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang pangalang Congressman Arnaldo Santillan ay nakatatak sa ginto, isang sagisag ng kapangyarihan sa Batangas na tila hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Naramdaman ni Felicidad ang marahas na pagpintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Kahit na alam na niyang hindi siya isang Bardosa, ang bigat ng mga kasalanang idinikit sa kanyang pangalan ay tila isang malapot na putik na ayaw matanggal. Tumingin siya kay Mateo. Ang binata ay nakatitig sa papel. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pamilyar na pait. Iyan ang taong kumuha ng lahat mula sa pamilya ni Mateo. At iyan din ang taong ginamit ang inosensya ni Felicidad para maging legal ang pagnanakaw na yon. Anak, huwag kang matakot. Kasama mo na ako ngayon. Ang mahinahong boses ni Don Genaro ay tila isang mainit na haplos, ngunit para kay Felicidad, ang bawat salita ng pagmamahal ay may kasamang hapdi ng pagsisisi. Dadadalhin ko kayo sa Batangas. Doon tayo lalaban sa sarili nating lupa. Hindi na muling dadaan ang gabi na ikaw ay mag-isa. Dahan-dahang tumayo si Felicidad. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na kawayan, ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ni Don Genaro, nararamdaman niya ang uent-unting pagtigas ng kanyang kalooban. Habang binabagtas nila ang daan palabas ng nabotas, tiningnan niya ang bintana. Ang amoy ng malansang isda at ang ingay ng pabrika ay iunti-unting napapalitan ng sariwang hangin at ang halimuyak ng mga puno ng kape at basang lupa ng probinsya. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Felicidad nang pumasok sila sa malawak na asyenda ni Don Genaro. Ang malalaking puno ng acacia ay tila mga bantay na yumuyukod sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa kabila ng karangyaang nasa harap niya, ang mga puting pader ng mansyon, ang mga kumikinang na chandelier, at ang mga katulong na naghihintay, hindi maramdaman ni Felicidad na siya ay kabilang dito.
Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay na puno ng peklat at kalyo. Paano siya magiging isang prinsesa sa isang palasyong itinayo sa ibabaw ng kanyang nawalang pagkabata? Nang gabing iyon, sa gitna ng malawak na biranda, natagpuan ni Mateo si Felicidad na nakatanaw sa malayo. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng pilak na kulay sa kanyang buhok, isang tagpong napakaganda ngunit puno ng kalungkutan. Dahan-dahang lumapit si Mateo, ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng ingay sa makinis na sahig. Hindi ka ba makatulog? Mahinang tanong ni Mateo. Masyadong malambot ang kama, Mateo. Sagot ni Felicidad. Ang kanyang boses ay tila isang malayo at malungkot na himig. Masyadong tahimik ang paligid. Sanay ako sa ingay ng ulan sa bubong na yero at ang amoy ng usok sa kalsada. Pakiramdam ko, ninanakaw ko ang buhay ng ibang tao. Inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ni Felicidad. Ang init niyon ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang sutla o ginto. Hindi mo ninanakaw ang buhay na ito, Felicidad. Binabawi mo lang ang nararapat para sa iyo. At tandaan mo, kasama mo ako sa bawat hakbang. Dahan-dahang humarap si Felicidad kay Mateo. Sa ilalim ng mga bituin, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naramdaman ni Felicidad ang hininga ni Mateo sa kanyang noo. Isang banayad na pakiramdam na tila nagpapagaling sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Hinawakan ni Mateo ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nahihihiya niyang ipakita at dahan-dahan itong hinalikan sa mga palad. Para sa akin, ang mga kalyong ito ay hindi dumi. Ito ay mga tanda ng iyong katapangan. Ang bulong ni Mateo ay tila isang pangako na habang buhay niyang itatago sa kanyang puso. Ang sandali ng kilig at katahimikan ay naudlot nang makita nila ang isang aninong nakatayo sa dulo ng hardin. Isang lalaking nakaitim, may hawak na binocular at tila may binabantayan. Nang mapansin ng lalaki na nakita siya, mabilis itong naglaho sa dilim ng mga puno ng kape. Nandito na sila! Ang mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig. Hindi sila papayag na mabawi natin ang lupa ng walang laban. Ang Congressman Arnaldo na yon, hindi siya titigil hanggat hindi tayo nawawala sa landas niya. Naramdaman ni Felicidad ang muling paglamig ng kanyang dugo. Ang paraiso ni Don Genaro ay tila naging isang gintong hawla na pinalilibutan ng mga kaaway. Paano nila lalabanan ang isang makapangyarihang tao sa sarili nitong teritoryo? At ano ang nakahandang gawin ni Felicidad kung ang kaligtasan ni Mateo ang magiging kapalit ng kanyang muling pagkabuhay? Ang bawat haplos ng mamahaling sutla sa kanyang balat ay tila isang malupit na paalala na ang buhay na kinalakhan ni Felicidad ay isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng malawak na silid sa asyenda ni Don Genaro, ang bawat gamit ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ngunit ang puso ni Felicidad ay nananatiling nakakulong sa madilim at malansang sulok ng navotas. Hindi sapat ang ginto para burahin ang amoy ng isda sa kanyang gunita at hindi sapat ang malambot na unan para patigilin ang marahas na pagtibok ng kanyang puso na tila isang bilanggo na pilit kumakawala. Hindi ka nababagay sa ganitong karangyaan, Felicidad. Kahit suotan ka pa ng brilyante, mananatili kang amoy pawis at amoy isda sa paningin ng mga tao rito. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa kanyang ina, kundi sa kanyang sariling isipan habang nakatingin sa salamin. Ngunit ang masakit na realidad ay muling kumatok nang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang lalaking may dalang isang itim na sobre. Hindi ito si Mateo. Ito ay isang tauhan ni Congressman Arnaldo Santillan, ang taong tila isang higante na nagbabantay sa bawat hakbang niya sa Batangas. Isang paanyaya mula sa kongresista, Miss Vardosa, o mas tamang tawaging Miss Genaro. Ang boses ng lalaki ay puno ng pangungutya habang inilalagay ang sobre sa ibabaw ng antigong mesa. Gusto niyang makipag-usap ng masinsinan, isang settlement para sa lupen. Kung tatanggapin mo ang alok,
mananatiling tahimik ang lahat. Kung hindi, baka hindi mo magustuhan ang sunod na balita tungkol sa iyong lolo at sa lalaking kasama mo. Nang makaalis ang lalaki, naramdaman ni Felicidad ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng silid. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi niya hahayaang madamay si Don Genaro at lalong hindi niya hahayaang mapahamak si Mateo dahil sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang likuran. Si Mateo. Pupunta ako, Mateo. Kailangan ko itong tapusin. Ang boses ni Felicidad ay tila isang kaskas ng tuyong papel. Puno ng determinasyon, ngunit may halong takot. Hindi ka pupunta ng mag-isa. Ang tugon ni Mateo, ang kanyang mga mata, ay nag-aapoy sa isang uri ng proteksyon na tila isang matibay na kuta. Ang lupang iyon ay kinuha niya sa pamilya ko. Pero ang dangal mo ang sinisira niya ngayon. Sabay nating haharapin ang demonyong ito. Kinabukasan, sa loob ng marangyang opisina ni Congressman Arnaldo, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang kahoy ay tila sumasakal kay Felicidad. Nakaupo ang kongresista sa kanyang malaking silya. Ang kanyang ngiti ay tila isang bitag na naghihintay na sumara. Ito lang naman ang kailangan nyo. Di ba? Pera? Ang sabi ni Arnaldo habang inilalapag ang isang tsekeng may 6 na zero. Pirumahan mo ang dokumentong nagsasabing ang bentahan ng lupa ay legal at kusang loob at maaari mo nang ituloy ang pagpapanggap mong prinsesa. Huwag mo nang ipilit ang hustisya, Felicidad. Isang hamak na manggagawa ka lang sa pabrika noon. Mananatili kang maliit sa harap ko. Tumingin si Felicidad sa tseke at pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo na nasa kanyang tabi. Naramdaman niya ang magaspang na palad ng binata na humawak sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang init niyon ay tila isang kuryenteng nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Dahan-dahang tumayo si Felicidad. Sa halip na kunin ang tseke, iniharap niya sa kongresista ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may mga peklat, kalyo at mga marka ng mahabang taon ng pagdurusa. Ang mga kamay na ito ang nagpakain sa pamilyang nagnakaw sa akin. Ang mga kamay na ito ang naghugas ng dumi ng ibang tao para lang mabuhay. Ang boses ni Felicidad ay umalingaw-ngaw sa buong silid, matatag at walang bahid ng takot. Akala niyo ba ay matatakot ako sa inyong pera? Ang taong walang-wala ay walang kinatatakutan. Hindi ko kailangan ng inyong settlement. Ang kailangan ko ay ang makita kayong bumabagsak sa parehong putik na ibinaon niyo sa amin. Ang mukha ni Arnaldo ay biglang namula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanliit, habang ang kanyang mga kamay ay marahas na humampas sa ibabaw ng mesa. Isang tunog na yumanig sa mga dekorasyong kristal sa paligid. Nakalimutan mo yata kung sino ang kinakalaban mo, bata. Isang tawag ko lang, mawawala ang lahat ng mayroon ka. Subukan niyo ang hamon ni Mateo habang inilalabas ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa. Ang bawat salita niyo, ang bawat banta niyo, ay kasalukuyang naririnig ng mga awtoridad sa labas. Hindi lang kami ang naririto, kongresista. Ang katotohanan ay may sariling paa at ngayon, nakatapak na ito sa inyong leeg. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging nakakangilo. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na dusa para kay Arnaldo habang unti-unting naglalaho ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig. Ang pamilyar na boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon at galit. Felicidad, huwag mo itong ituloy. May hawak silang alas laban sa'yo, isang lihim na ikasisira mo at ni Don Genaro. Napatigil si Felicidad. Anong lihim ang maaring itago ni Isabel na may kinalaman sa kanyang tunay na pamilya? Ang bawat hakbang patungo sa kalayaan
ay tila may kasamang bagong hukay na naghihintay sa kanya. Hanggang kailan siya kailangang magbayad para sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Huwag kang maniniwala sa kanya, Felicidad. Isang malaking pagkakamali ang pagpunta mo sa asyendang ito. Ang boses ni Isabel ay matinis at puno ng desperasyon habang mabilis siyang lumalapit sa gitna ng opisina ni Arnaldo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay lamat-lamat na dahil sa luha at pawis, isang malayo at malungkot na imahe ng dating influencer na tinitingala sa social media. Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang lumang dokumento. Ang papel ay dilaw na sa katandaan at tila may dalang sumpa. Anong sinasabi mo, Isabel? Ang tanong ni Felicidad. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon sa gitna ng bagyo. Hindi na siya ang batang takot sa bulyaw ng kanyang ate. Ang bawat hakbang ni Isabel ay sinasalubong niya ng isang matatag na tingin. Ang lolo mo, si Don Genaro, hindi siya ang tagapagligtas na akala mo. Ang sigaw ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Narito sa papeles na ito ang katotohanan. Itinapon ka ng nanay mo dahil bunga ka ng isang pagkakasala. At ang lolo mo, pinabayaan niya kayong magdusa dahil sa hiya. Ang mga bardosa ang kumuha sa'yo para hindi ka mamatay sa kalsada. Naramdaman ni Felicidad ang biglang panlalamig ng kanyang hininga. Tila may isang malaking kamay na pumiga sa kanyang puso. Tumingin siya kay Don Genaro na nooy dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ng matanda ay puno ng isang malalim na hapdi na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakangilo. Tila ba ang bawat segundo ay isang habambuhay na paghihintay sa isang hatol. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabel ng mas marami pang lason, humakbang si Mateo pasulong. Hinawakan niya ang kamay ni Felicidad ng madiin. Ang init ng kanyang palad ay tila isang panangga sa bawat salitang ibinabato ni Isabel. Tapos na ang panahong kaya niyo kaming linlangin sa mga pekeng kwento niyo. Ang boses ni Mateo ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa kasinungalingan. Ang dokumentong hawak mo, Isabel, ay isa pang gawa-gawa ni Ramon bago siya makulong. Alam namin ang totoo. Don Genaro, sabihin niyo sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Don Genaro kay Felicidad. Ang kanyang mga luha ay malayang pumapatak, tila mga ilog na naghahanap ng dagat. Anak, huwag kang makikinig sa kanila. Sa loob ng 25 taon, hindi ako tumigil sa paghahanap sa inyo ng nanay mo. Ang mga bardosa ang gumawa ng paraan para isipin kong pumanaw na kayo sa isang sunog. Ginamit nila ang aking pighati para nakawin ang aking lupain at ang aking apo. Lumingon si Don Genaro kay Arnaldo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa awtoridad. At ikaw, Arnaldo, alam kong ikaw ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa asyendang ito ay may bahid ng dugo ng aking anak. Sa sandaling iyon, ang marahas na pagbukas ng malaking pinto ng opisina ay naghatid ng ingay ng mga sapatos ng mga awtoridad. Pumasok ang mga pulis, bitbit ang mga warrant of arrest na matagal nang inihanda ni Attorney Rivera at Mateo. Ang mukha ni Arnaldo ay biglang namutla. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na tila usok sa hangin. Sa bawat pag-ikot ng posa sa kanyang mga pulso, naramdaman ni Felicidad ang unti-unting paggaan ng kanyang balikat. Felicidad, tulungan mo ako. Pamilya pa rin tayo. Ang sigaw ni Isabel habang hinuhuli rin siya dahil sa pakikipagsabwatan sa pagtatago ng ebidensya. Lumapit si Felicidad kay Isabel sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay walang galit, tanging isang malalim na awa ang makikita. Ang pamilya ay hindi nananakit, Isabel. Ang pamilya ay hindi nag-iiwan ng tira-tirang pagkain sa sariling dugo at laman. Binibigay ko na sa iyo ang huling bagay na mayroon ako para sa iyo, ang aking pagpapatawad.
Pero hindi ibig sabihin niyon ay hahayaan ko pa kayong sirain ang buhay ko. Habang inilalabas ang mga salarin, ang katahimikan ng gabi sa Batangas ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Tumingin si Felicidad sa malawak na lupain ng kanyang tunay na pamilya. Ang halimuyak ng kape at ang sariwang hangin ay tila bumubulong ng isang bagong simula. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na muling humawak sa kanyang bewang. Dahan-dahan siyang inilalapit sa kanya. Ang init ng katawan ni Mateo at ang amoy niyon na tila sariwang ulan sa tuyong lupa ay nagbigay sa kanya ng katiyakan. Tapos na ang laban, Felicidad. Ang bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Ngayon, maaari na nating isulat ang sarili nating kwento. Isang kwentong hindi na tungkol sa mga tira-tira, kundi tungkol sa isang piging na puno ng pag-ibig. Dahan-dahang isinandal ni Felicidad ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang paningin sa hinaharap ay hindi na malabo. Ang buwan sa itaas ay tila isang saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang katanungan ang nananatili. Ano ang gagawin niya sa kanyang bagong kayamanan at paano niya gagamitin ang kanyang boses para sa mga taong hanggang ngayon ay kumakain pa rin ng mga tira-tira sa dilim. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang marahang agos ng ilog. Tinatangay ang mga bakas ng pait at pinalalitan ng bango ng mga bulaklak ng kape sa Batangas. Sa gitna ng malawak na hardin ng asyenda ni Don Genaro, isang mahabang mesa ang nakahain sa ilalim ng mga punong akasya. Ngunit hindi ito ang tipikal na piging ng mga mayayaman. Ang bawat upuan ay pinupunan ng mga manggagawa sa bukid, ng mga batang dating nagugutom sa kalsada, at ng mga taong ang tanging alam na lasa ng pagkain ay ang mga mumo mula sa mesa ng iba. Sa dulo ng mesa, nakatayo si Felicidad, ngunit hindi na siya ang aninong nakayuko sa dilim ng kusina sa Navotas. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang bagong simula. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pilit niyang itinatago dahil sa mga kalyo at amoy ng isda, ay ngayon ay malayang gumagalaw habang inihahain niya ang malalaking mangkok ng mainit na pagkain. Hindi natirang pagkain ang nasa harap nila. Ang bawat putahe ay sariwa, masustansya, at inihanda ng may pagmamahal. Ito ang pangarap ni Felicidad, ang kusina ng pag-asa. Isang lugar kung saan ang bawat tao ay itinuturing na espesyal na panauhin anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya. Bit-bit ang isang pitzel ng sariwang juice. Ang kanyang tingin kay Felicidad ay hindi nagbago. Puno pa rin ito ng paghanga na tila ba ang babaeng nasa harap niya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Inilapag ni Mateo ang pitzel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Felicidad sa ilalim ng mesa, isang lihim na paghaplos na naghatid ng init sa kanyang puso. Napakaganda ng lahat ng ito, Felicidad. Proud na proud ako sa iyo. Ang bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig na sumasabay sa ihip ng hangin. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. Sagot ni Felicidad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Tinuruan mo akong makita ang halaga ng sarili ko bago ko pa nalaman kung sino talaga ako. Ang pagmamahal mo ang tunay na nagpabusog sa kaluluwa ko. Sa di kalayuan, nakaupo si Don Genaro kasama si Aling Sabel na dinala ni Felicidad sa Batangas upang doon na manirahan ng payapa. Ang matanda ay nakangiting pinapanood ang kanyang apo. Ang bawat tawa ni Felicidad ay tila isang gamot na nagpapahilom sa 25 taon ng pangungulila ni Don Genaro. Alam niyang sa wakas, ang kanyang anak na si Maria ay payapa na ring nanonood mula sa langit. Tungkol naman sa mga Vardosa, ang hustisya ay hindi naging maramot. Sina Ramon at Digna ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang parusa sa loob ng rehas
kung saan ang bawat araw ay paalala ng kanilang mga pagkakamali. Si Isabel naman, matapos mawala ang lahat ng kanyang karangyaan, ay nagsimulang magtrabaho sa isang maliit na kainan sa probinsya. Unti-unting natututunan ng halaga ng bawat sentimong pinaghihirapan. Hindi na nagtatanim ng poot si Felicidad. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi dahil nararapat sila rito, kundi dahil nararapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Pinutol na niya ang huling hibla ng poot na maaaring magdugtong sa kanya sa nakaraan. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok ng Batangas, naglalakad sina Felicidad at Mateo sa gitna ng mga taniman. Ang kulay kahel na langit ay tila isang basbas sa kanilang pagmamahalan. Huminto sila sa tapat ng isang malaking puno, kung saan kitang-kita ang kabuuan ng asyenda. Dahan-dahang isinandal ni Felicidad ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Naramdaman niya ang marahang paghalik ni Mateo sa kanyang noo. Isang pangako ng katapatan na hindi na kailangan ng mga salita. Sa sandaling iyon, alam ni Felicidad na ang kanyang buhay ay hindi na muling mabubuo sa pamamagitan ng mga tira-tira. Ang kanyang plato ay puno na, hindi ng ginto o brilyante, kundi ng pag-asa, respeto, at isang pag-ibig na walang hangganan. Ang kwento ng babaeng dating itinuring na basura ay natapos na. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ng isang reyna na ang kaharian ay binuo sa pundasyon ng katatagan at tunay na pagmamahal.